Hello, magandang araw muli. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo dyan? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kung kayo po ay bago sa aking channel, baka naman huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploaded videos and live streaming. Okay? At syempre, pwede rin kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. I-click nyo lang po yung join at pamili kayo sa makakaya lang po ninyo. Ngayong punto ng ating content, pag-usapan natin itong si Manny Piñol. Oo, si Manny Piñol ay kilalang kaalyado po ng Berdugo na matandang hukluban na Berdugo pa, mamamatay tao pa ayon di umano sa kanya mga kritik at karamihan ng mga Pilipino, si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kung sino yung hindi nakakilala kay Piñol, ipakilala ko po ito sa inyo pero light lang. Dahil sinupalpal po ito ni Congressman Asedre. At itong si Congressman Asedre, winawarningan po ang mga tao laban kay Piñol, no? Tungkol po doon sa kanyang statement na sinasites doon yung 70 per kilo rice during Duterte era. Okay. So pag-usapan natin ito ha. Hoy, umabot pala sa 70 pesos ang kilo ng bigas sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Okay. So, sino itong si Congressman Asedre? Sino itong si Piñol? So, ibig sabihin, magrambol to sa takilya itong si Asedre at saka si Piñol. Pero may punto naman dito si Asedre. Si Asedre po ay siya po ay House Assistant Majority Leader at kinatawan po siya ng Tingog Party List. Siya po ay si Jude Asedre, palagi po nating mapapanood dyan sa mga press conference at isa din po sa mga gumigisa sa mga testigo laban kay Rodrigo Roa Duterte. Noong April 16, baka nakaligtaan niyo po ito, winarningan po ni Congressman Jude Asedre at pinag-iingat ang taong bayan, okay, against former Agriculture Secretary Manny Piñol. Si Manny Piñol pala, parang pagkakaintindi ko, tumatakbo itong governor ng North Cotabato. Ang kalaban nito ay si Governor Lala Mendoza. Okay. So siya po ay former Agriculture Secretary. Okay? So sabi dito na kung saan sa kanyang statement pointing to soaring rice prices and missteps during Piñol's tenure under the Duterte administration. Pero kung magsalita ito si Piñol, akala mo siya na yung pinakamagaling. Kasi may vlog ito eh. Oo, may vlog ito na kung saan ay tumatalakay sa mga agriculture. Di naman pagkakaila. May na-contribute naman ang mama. Pero Congressman Jude Asedre try to inform the Filipino people na wag maniwala dito kay Manny Piñol na ito. Na naging former Agriculture Secretary during Duterte administration. So during Secretary Piñol tenure daw, sa pamamalagi niya sa Department of Agriculture, rice prices rose, tumaas ng tumaas to level that placed a heavy burden, okay, to many Filipinos family. So ikaw naman pala Piñol, under Duterte administration, under pala sa pamamalakad mo, tumaas ng tumaas ang halaga ng presyo ng bigas. At yun po ay nakadagdag at nagiging pabigat sa karamihan sa pamilyang Pilipino. It's important to remember that history, especially when public trust is being sought again. Kasi si Piñol tumatakbo eh. So syempre kapag tumatakbo ka, kailangan pagkakatiwalaan ka ng sambayan ng Pilipino. Importante ito ayon po kay Congressman Jude Asedre. Asedre said
retail prices of whole milled rice in Metro Manila reaching to 46 to 48 per kilo in September 2018. So September 2018, panahon po na si Rodrigo Duterte ay presidente at si Manny Piñol ay Department of Agriculture Secretary. Kaya nga sabi ni Jude Asedre, panahon na pamamalagi ni Piñol bilang DA Secretary, tumaas ang presyo ng bigas at nakadagdag ng pabigat sa bawat pamilyang Pilipino. September 2018, umabot po yung whole milled rice sa Metro Manila, ang presyo 46 to 48 per kilo. Tapos ngayon, umaaray ang mga agago na mga DDS na may bigas ng tag 30, 35, 40. Kay gusto talaga ng mga animal, 20 pesos talaga ang per kilo dahil pangako daw talaga ng mahal na Pangulo. Kundi ba naman mga abnormal? They don't know already how to distinguish between the promise and aspiration. Pangarap at pangako. Kay man, bugo. So ngayon, with some areas reportedly seeing prices as high as 70 pesos per kilo. So sino nakaranas dito bumili ng bigas na umabot sa 70 pesos per kilo? Kasi sa Metro Manila, 46 to 48. Sa ibang panig ng Pilipinas, panahon na si Piñol ay DA at Pangulo, si Rodrigo Duterte, 70 pesos ang pinakamataas na presyo. At minsan umaabot pa ng 80 pesos per kilo. Depende sa lokasyon. Asedre issued the reminders after Piñol, now running the governor of South or North Cotabato, blamed the Marcos administration for the country's 16.3 trillion debt. Wow. Sabi ni Asedre, at alam naman natin lahat, na isinisisi nila yung Marcos administration dahil lumubo po sa 16.63 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. At yan ay sinabi po ni Piñol sa kanyang campaign sortie sa North Cotabato. Nakaagaw ng atensyon kay Asedre. Kaya nga ni-remind niya ang taong bayan na huwag magpaniwala dito kay Manny Piñol dahil ginagamit ni Manny Piñol ang utang ng Pilipinas na 16.63 sa kanyang political or campaign sortie. Nakalimutan ata ni Piñol kung ano ang katotohanan sa panahon na namumuno ang bulok at mabubulok pa na matanda doon sa ICC. So Asedre stressed that the figure should not be pinned on the current administration alone. Tama nga naman. Kung di ba naman kayo't mga bugok na mga DDS, lalo na itong si Manny Piñol, tumatakbo ka lang na governor ng North Cotabato, ganito na kaagad ang ipangangalandakan mo. Kung di ka ba naman bugo na pagka-governor candidates, naging governor ka na ng North Cotabato, ngayon kalaban mo si Lala Talinio Mendoza, di ko naman yan kaano-ano, wala akong pakialam dyan kung sino pong manalo dyan sa North Cotabato. It depends upon the North Cotabateños. Choose who among the best sa inyong dalawa. Pero wag mong gamitin yung utang ng Pilipinas sa pangampanya mo. Dahil hindi lang po pwedeng i-attribute ito sa Marcos administration, hangag. Asedre noted that the Duterte administration incurred 7.2 trillion in loans over 6 years. More than what borrowed from the time of President Quezon to President Aquino III. Pag i-combine mo daw ang inutang, mula sa Quezon administration to Aquino III administration, Diyos ko, sobra-sobra ang inutang ni Rodrigo Roa Duterte sa loob ng 6 na taon. Kasi 7.2% ang utang or 7.2 trillion pesos ang inutang ng Duterte administration sa loob ng 6 na taon. Sobra-sobra ka pa kapag ipaghalo mo ang inutang mula sa
Quezon administration hanggang Benigno Aquino III administration. Tapos gagamitin mo, Pinyol, ang utang ng Pilipinas, 16.63 trillion, i-attribute mo lang at isisi mo lang sa Marcos administration. Pangalawa, hangagnan. Pinyol served as Agriculture Secretary from 2016 to 2019. Sino ang Pangulo? Si Rodrigo Roa Duterte. Okay? A period marred by food supply issue, including the 2018 rice crisis and the 2017 bird flu outbreak. Asedre also cited Piñol's alleged proposal to legalize rice smuggling in parts of Mindanao and his reported coercion of Recto Bank fishermen in 2019 to revise their testimony after their boats were hit by a Chinese vessel. So ikaw naman pala, Pinyol, ang dapat may pananagutan dito, isisi mo sa Marcos administration dahil tumatakbo kang gobernador ng North Cotabato. Tumakbo ka lang, wag ka lang manira dahil babalik po sa inyo yun. Dahil katangahan at kagaguhan, yung pinagsasabi mo at isisi mo sa Marcos administration ng utang ngayon ay 16.63 trillion. E paano pala yung inutang ni Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon na umabot po sa 7.2 trillion? Nagrereklamo kayo ng mataas na presyo ng bigas ngayon sa Marcos administration, samantalang sa panahon ni Rodrigo Duterte at ikaw ang Agriculture Secretary, umabot po sa 46 to 48 per kilo ang presyo ng bigas sa Metro Manila. At umabot pa ng 70 pesos per kilo sa ibang bahagi ng Pilipinas. So anong ginawa mo noong Duterte administration, Pinyol? Gusto mo lang mapapogi ulit sa mga taga North Cotabato? Manira ka pa ng administration? Buti na lang may guts at talino itong si House Assistant Majority Leader Jude Asedre ng Tingog Party List. Eh kung walang mataybay at matapang na congressman ang magbayo sa inyo, eh di paniwalaan ng mga taga North Cotabato ang kasinungalingan mo. At tandaan, nire-remind po ni Congressman Jude Asedre ng Tingog Party List, hindi po ako nagpo-promote ng Tingog Party List, ha? Hindi po ako bayaran ng Tingog Party List. Until now, wala pa akong party list na ini-endorso. Nabanggit ko lang yung Tingog Party List dahil po sa, syempre, siya po ay kinakatawan ni Jude Asedre sa 19th Congress. Maliwanag? Ako lang po yung vlogger na walang ini-endorsong politiko. Trust is a built not just on word, but an action outcome. Okay? Kaya sa mga botante, okay, as Cedric said, voters have every right to review past performance and ask the necessary question. Ultimately, we owe it to the public to present facts and let them decide. Kaya nga, makasuporta lang kayo kay Rodrigo Duterte, sirain nyo yung Marcos administration. Ha? Pagkatapos magkakalat kayo ng kasinungalingan, magkaskalat kayo ng dirty politics. Kasi si Piñol, traditional politician to eh. Dapat kayo ng mga Duterte supporter, sisihin nyo si Manny Piñol dahil nakaranas po ng pagtaas, sobrang pagtaas ng presyo ng bigas sa panahon niya. Sa panahon ng mga tatay ninyong abno. Tindihan nyo? Paano na lang kung walang Jude Asedre at iba pang mga taong bayan na magpapaliwanag sa ating mga kababayan? Kung ako, hindi ako nagiging matibay, hindi ako nagiging research, oriented, hindi ako naghahalungkat, nagsasaliksik, di maniwala ako at magagalit sa Marcos administration. Iisipin ko, inutang ng Marcos administration, 16.63 trillion. Kagago ba kayo? Yung inutangan ng Duterte administration na 7.2 trillion, i-combine mo yung inutang ng Quezon administration and Aquino administration, sobra-sobra pa yung inutang ng Duterte administration.
Tapos ipapangalanda ka ni Pinyol, isisi niya sa administration ng paglubo ng utang ngayon, ay nakabayad nga last year ng 2 trillion ang Marcos administration. At ngayon pa lang ako nakakita na administration na nagbayad ng ganyan kalaki na utang. Sa Duterte administration, ano, milyon lang binayad? Anong ibayad ni Digong? Nangutang na nga siya ng 7.3, 7.2 trillion. Tapos isisi ninyo yung interest ng mga inutang na yon sa Marcos administration, kahangag sa inyo. Kaya wag kayong magpabulag. North Cotabato, hindi ko ini-endorso si Lala Talenio Mendoza. Ang dinidependisahan ko dito ang Marcos administration, na kung saan naninira na lang to mga kaalyado ni Rodrigo Duterte para paniwalaan sila ng mga tao na dumadalo sa kanilang campaign sortie. Mahiya kayo, lalo ka na Pinyol. Mahiya ka. Nag-bounce back tuloy sa iyo. Tumakbo kang governor, magsisinungaling ka pa sa harap ng mga taga North Cotabato. Oh. Aaminin ko may tagapaniwala ka dyan sa North Cotabato. Pero kunin mo yung simpatya, yung boto, yung suporta ng taong bayan na hindi ka maninira. Sumakay ka lang sa kawalang hiyaan ni Digong. Ikaw pala yung Department of Agriculture Secretary way back 2016 to 2019. 2018, lumobo sa 70 pesos per kilo ang bigas during Duterte administration. Tapos ngayon, sisihin ninyo ang Marcos administration sa mataas na presyo ng bigas, sa paglobo ng utang. Kagaguhan. So muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing maraming salamat po sa inyo. Again, kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag kalimutan manood, okay, ng mga advertisement. Mag-join sa ating community, mag-like, share, at saka subscribe. Salamat at tayong lahat bilang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas, suportahan natin ang presidente at ang ating gobyerno. Bye-bye, God bless, and mabuhay po tayong lahat. Adios.